Nakuha ng Los Angeles Lakers ang 2-0 series lead kontra sa Houston Rockets matapos nilang dominahin ang Game 2 sa final score na 101-94. Kahit na naglaro pa si Kevin Durant, hindi pa rin sapat yun para pigilan ang balancing opensa at solidong depensa ng Lakers mga idol. Well, special ang laban na ito dahil huling nagtapat sa playoffs sina LeBron James at Kevin Durant ay noong 2018 pa. Kaya para sa mga fans, parang throwback showdown ito ng dalawang all-time greats. Simulan natin sa naging daloy ng laro sa opening frame. Agad nagpakita ng intensity ang Lakers lalo na sa depensa at fast-paced na opensa. Pinangunahan ito ni Marcus Smart na literal na nag-init kaagad. Kumamada siya ng 14 points sa first quarter pa lang mga idol. Kabilang ang 3 3-pointers at nagdagdag pa ng steals na naging susi sa transition offense ng Lakers. Kasabay niya, solid din ang ambag ni Luke Kennard na may 10 points sa quarter na nagpasabog din ng 2 tres. Sa Rockets naman, si Kevin Durant ang bumuhat sa opensa sa simula. Umamada ng 11 points sa first quarter at pinilit na panatilihing idikit ang laban. Pero dahil sa ball movement at perimeter shooting ng Lakers, natapos ang first quarter na may lamang ang Lakers 33-26. Pagpasok ng second quarter, lalo pang lumobong lamang ng Lakers. 2 sunod na tres mula kay LeBron James ang nagbigay ng momentum at nagtulak sa lead hanggang 15 points. Ito na rin ang pinakamalaking lamang sa buong laro. Kitang-kita dito ang team chemistry ng Lakers kahit wala ang ilan nilang key scorers. Halos lahat ay involved sa offense at ang ball movement nila ang talagang nagpahirap sa depensa ng Rockets. Pero hindi basta sumuko ang Houston, unti-unting bumalik ang momentum sa kanila sa tulong ni Durant na naging consistent sa free throw line at mid-range scoring. Malaking tulong din si Jabari Smith Jr. na tumama ng ilang crucial 3-pointers para maibaba ang lamang. Dahil dito, naging dikit muli ang laban at nagtapos ang first half sa 54-51, pabor pa rin sa Lakers. Sa third quarter, naging mas pisikal at depensahan ng laban. Parehong nahirapan ang dalawang koponan sa scoring na kung saan 21 points lang naitala ng Lakers at 17 points lang sa Rockets sa quarter na ito. May sandaling nakuha pa ng Rockets ang kalamangan sa early minutes ng quarter pero agad itong binawi ng Lakers sa pamamagitan ng kanilang ball movement at timely execution. Dito rin nakita ang impact ng kanilang depensa na pumigil sa Rockets na makuha ang rhythm lalo na sa perimeter kung saan nahirapan silang tumira 7 of 29 sa tres buong laro mga idol. Pagsapit ng fourth and last quarter, naging do or die na ang bawat possession. Sinubukan ng Rockets na habulin ang lamang at nagawa pa nilang maibaba ito sa 3 points. Pero sa mga crucial moments, nagpakita ng composure ang Lakers. Pinangunahan ni LeBron James ang closing stretch. Kasama sina Marcus Smart at Luke Kennard na parehong nagbigay ng timely basket at free throws. Sa huli, hindi na nakabangon pa ang Rockets natapos ang laro sa 101-94 at tuluyan nang nakuha ng Lakers ang 2-0 series lead. Well, sa kabuuan mga idol, si LeBron James ang nanguna sa Lakers na may 28 points, 8 rebounds at 7 assists. Isang all-around performance na nagpapakita na kahit sa ganitong stage ng kanyang career, elite pa rin ang kanyang impact. Malaki rin ang ambag ni Marcus Smart na may 25 points at 5 steals. Isang pambihirang two-way performance na nagbigay ng energy sa team. Samantalang si Luke Kennard naman ay nagdagdag pa ng 23 points. Patunay na lethal ang Lakers sa outside shooting. Well, para sa Rockets naman, si Kevin Durant ay nagtala ng 23 points ngunit kapansin-pansin na nahihirapan siya sa second half kung saan 3 points lamang ang kanyang na-score mga idol. Kahit may suporta mula kina Sengun at Jabari Smith Jr., kulang pa rin ito laban sa mas balanced na Lakers squad. Final takeaway mga idol, ang Lakers ay hindi lang nakaasa kay LeBron. Sila ngayon ay isang solid system kahit wala si Luka at AR. Mahusay na ball movement at disiplinadong depensa. Kung magpapatuloy ito, malaking problema ito para sa Rockets sa mga susunod na laro. At ngayon ang tanong, makakabalik pa ba ang Rockets sa sering ito sa home court nila? O tuloy-tuloy na bang magdodominate ang Lakers?